Naisip mo na ba na maaring pinipili mo ang pagkabalisa na nararamdaman mo? Gaano man ito kabaliw pakinggan, hindi ito dulot ng mga pangyayari, ng ibang tao, o ng estado ng iyong pananalapi. Ang pagkabalisa ay nagsisimula sa loob mo, mula sa mga inisip mo. At narito ang pinakakamanghang bahagi. Walang sinuman ang makakapilit sa iyo na isipin ang isang bagay na ayaw mong isipin. Nasa iyong kapangyarihan ang alisin ang pagkabalisa sa pamamagitan lamang ng isang pag-iisip. Nang magsimula akong mag-aral tungkol sa isipan ng tao, aminin kong may isang bagay na labis kong ikinabahala. Paano posible na napakaraming matatalino at mabubuting tao, mga taong gustong mapaunlad ang sarili, ay nananatiling nakakulong sa mga pattern ng takot, kawalan ng kapanatagan, at emosyonal na pagkaparalisa. At higit pa roon, bakit marami sa kanila ang nabubuhay na alipin ng pagkabalisa, kahit alam nilang lalo lamang nitong pinapalala ang mga bagay? Napagtanto ko na may isang kasagutan na mas simple kaysa inaakala ng karamihan. Ang pagkabalisa ay hindi sumpa, hindi kamalasan, at hindi rin isang misteryosong kawalan ng balance. Sa pinakaubod nito, ang pagkabalisa ay resulta ng kakulangan sa kaalaman na hindi pag-unawa kung paano ka gumagana sa loob. Isipin mong mabuti ito. Ilang beses ka nang nainis o nag-alala dahil lang hindi mo alam kung ano ang mangyayari? Hindi naman talaga ang mismong problema ang masakit, kundi ang hindi mo alam. Yung paulit-ulit na tanong sa isipan, paano kung hindi ito gumana? Paano kung mabigo ako? Paano kung magkamali ang lahat? Naranasan mo na ba ito? Malamang, dahil halos lahat ng tao ay nakaranas na niyan. Hayaan mong ikuwento ko ang karanasan ko. Noong kabataan ko, araw-araw ay ganyan ang takbo ng utak ko. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Wala akong pera. Wala rin akong tiwala sa sarili. Gumagawa ako ng mga maliit na trabaho, nagpapalit ng langis ng kotse, nagtutulak ng gulong sa gasolinahan. Inakala kong iyon na ang itinakdang kapalaran ko. Hanggang sa may isang lalaki na nagbigay sa akin ng aklat na mag-isip at yumaman ka. Nang mabasa ko ito, unang beses na parang may ilaw na biglang sumindi sa isipan ko. Hindi ito liwanag na nagbigay ng lahat ng sagot, pero ipinakita nito sa akin ang isang bagay na hindi ko kailanman pinagtuunan ng pansin. Hindi ang mundo ang problema, kundi ang paniniwala ko tungkol sa sarili ko. At narito ang pinakaimportanteng punto. Ang pagkabalisa ay ipinapanganak kapag ibinibigay mo ang iyong isipan sa negatibong panig na hindi alam. Nawawala ka sa kasalukuyan at nagsisimula kang isipin ang pinakamasamang maaring mangyari. At ang totoo, hindi lang ito pangkaraniwan, kundi nangingibabaw pa. Ayon sa mga pag-aaral, mahigit sa 80% ng mga inisip araw-araw ng karamihan sa tao ay negatibo. At alam mo ang nakakagulat. Karamihan sa mga negatibong inisip na iyon, kailanman ay hindi nangyayari sa tunay na buhay. Ibig sabihin, ang pagkabalisa ay pinapakain na isang duladulaang nilikha na iyong isipan, at mas masaklap pa, naniwala kang totoo ito. Kapag hindi mo naunawaan kung paano gumagana ang iyong isipan, para kang pasaherong sakay ng kotse na walang direksyon. Ramdam mong mabilis ang takbo, hindi mo alam kung saan pupunta, at inisip mong hindi may iwasan ang banggaan. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na buong panahon, ikaw pala ang nakaupo sa upuan ng driver, kaya lang, walang nagturo sa iyo kung paano hawakan ang manibela? Nang natutunan ko ang tungkol sa mga paradigma, ang mga programang mental na paulit-ulit nating ginagamit mula pagkabata, napagtanto kong ako ay kumikilos na parang naka-autopilot. Pair-pairhong trigger. Pair-pairhong takot. Nasa loob ako ng isang siklo. At nabasag ko lamang ang siklong iyon na maunawaan ko na walang nagbabago hanggat hindi mo binabago ang iyong mga nakasanayang kaisipan. Naisip mo na ba kung ilang desisyon na ang hindi mo ginawa dahil sa takot? Ilang pagkakataon na ang pinalampas mo dahil iniisip mong hindi ka sapat o kulang ang iyong kakayahan? At ang pinakamasakit, ilang sa mga paniniwalang iyon ang minana mo sa ibang tao na sila rin ay biktima ng sarili nilang takot. Palagi kong sinasabi, ang problema ng pagkabalisa ay hindi ang takot mismo, kundi ang kakulangan ng linaw kung ano ba talaga ang nangyayari sa loob mo. Kapag hindi mo naunawaan ang sarili mong mga iniisip, paano mo sila babaguhin? Kaya tuloy, napupunta ka sa isang tahimik na siklo ng pag-aalala, pagdududa, at takot hanggang sa isang araw, magising kang malungkot nang hindi mo alam ang dahilan. Gayon, isipin mo may isang batang sumusubok buuin ang isang palaisipan. Nainis siya, umiyak, itinatapon ang mga piraso. Pero dumaiting ang isang matanda at ipinakita sa kanya ang larawan sa kahon. Bigla na lamang nagkaroon na saysay ang lahat. Hindi naman nagbago ang mga piraso, ang nagbago ay ang pananaw. Ganito ang nangyayari kapag naunawaan mo na ang takbo ng iyong isipan. Patuloy pa rin ang mga hamon sa buhay, pero malinaw na sa iyo ang mga piraso. Alam mo na kung ano ang binubuo mo. At ito ang kailangan mong maunawaan gayon. Hindi ka biktima ng pagkabalisa, nalilito ka lang kung paano kontrolin ang iyong iniisip. At naunawaan ko ang kalituhan mong ito sapagkat walang nagturo nito sa atin sa paaralan.
At kung hindi mo rin ito natutunan sa loob ng tahanan, malamang ay inabot mo na ang hustong gulang na iniisip mong likas na bahagi ng buhay ang pagdurusa. Pero hindi kailangan ganon. Ang pag-unawa na ang pagkabalisa ay nagsisimula sa isang pag-isip ay ang unang hakbang upang muling kunin ang control. At higit pa roon, ang pag-isip ay isang pagpipilian. Maari mong piliin na mag-isip kung ano ang nais mong likhain o kung ano ang kinatatakutan mong mawala. Ikaw ang may kapangyarihan pumili at ikaw rin ang haharap sa bunga ng pagpili mo. Kaya nais kong pag-isipan mo ito. Ano ba ang mga naisip mo ngayon na nagpapakain sa pagkabalisa mong iyan? Pinipili mo ba ang mga kaisipan ng takot o ang mga kaisipan ng posibilidad? Dahil isang bagay ang tiyak ko, ang mundo sa labas mo ay hindi kailanman magiging mas malaki kaysa sa larawan ng sarili mong isipan. At kung ngayong araw na ito ay pakiramdam mong kinokontrol ka ng pagkabalisa, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Unawain mo lamang, nagsisimula ka pa lang sa isang bagong yugto ng pagkatuto. At ito ang nagbabago ng lahat. Karamihan sa mga tao ay iniisip na ang pagkabalisa ay katapusan na ng problema. Sinasabi nila, mayroon akong pagkabalisa, na para bang iyon na ang huling hatol, na wala nang pwedeng gawin. Pero ang natutunan ko ay ganap na kabaliktaran niyan. Ito ay bahagi lamang ng isang mas malawak at tahimik na siklo, isang halos hindi napapansin na proseso, na nagsisimula sa kaisipan at nagtatapos sa katawan. At ang siklong ito, kung hindi mapuputol, ay may kakayahang dahan-dahang sirain ang buhay ng isang tao. Lahat ay nagsisimula sa isang ideya. Isang payak na kaisipan na maaring palitan na isang mas positibong pananaw, ngunit dahil sa nakagawian, kondisyon na isipan o kakulangan ng kamalayan ay hindi ito napapalitan. Ang negatibong kaisipan na ito, kapag inulit-ulit ay nagiging pag-aalala. Ang pag-aalala, kapag hinayaang manatili, ay nauwi sa takot. At ang takot, kapag hindi na ipahayag sa malusog na paraan, ay unti-unting nagiging pagkabalisa. At ano ang ginagawa natin? Tinatago natin ito. Pinipigilan. Nagkukunwaring ayos lang ang lahat. Pinipilit ngumiti at sinasabi na maayos naman ang lahat, ngunit sa loob natin ay gulo. Ang problema ay hindi nagsisinungaling ang katawan. Kapag pinipigil mong ilabas ang negatibong enerhiya, hindi ito basta-basta nawawala, nagbabago lamang ito na anyo. Ang pinipigilang pagkabalisa ay maaring humantong sa depresyon. At ang depresyon, paglipas ng panahon, ay nagiging sakit. Totoong-totoo. Nawawalan ng balance ang katawan. Nagsisimula itong magbigay ng mga babala, sa umpisa ay banayad lamang. Hirap sa pagtulog, matinding pagkapagod, kawalan ng gana kumain, mabilis ang tibok ng puso. Ngunit kapag hindi mo pinansin ang mga senyas na ito, lumalala ang mga ito. Nagiging sakit sa katawan, pamamaga, paghina ng resistensya, at sa maraming pagkakataon, nagiging seryosong mga kondisyon. Ang pinaka-nakagugulat sa lahat ng ito ay ang pinagmulan ay hindi kailanman ang katawan. Laging nagsisimula ito sa isipan. Sa karamihan na pagkakataon, hindi naman nagsisimula ang depresyon dahil sa isang napakalaking trauma, kundi dahil sa tuloy-tuloy na malilit na kaisipang hindi na bibigyang pansin. Para itong gripo na panti-unting tumutulo sa loob ng bahay. Isang araw, magigising ka na lang at baha na ang sahig. At sasabihin mong, Diyos ko, anong nangyari? Ngunit ang katotohanan, nangyari ito dahan-dahan. Patak-patak. Kaisipan pagkatapos ng kaisipan. Marami ng sikat at matagumpay na tao ang tahimik na dumaan sa ganitong daan. Nakamit nila ang kasikatan, posisyon, kayamanan, ngunit sa kaloob-looban nila ay wasak. Naalala ko ang naging reaksyon na mundo noong nawala si Robin Williams. Isang henyo na may talento para magpatawa sa buong mundo at gayunpaman, may kinikimkim na sakit na hindi niya naipapahayag. Ipinapakita nito na ang emosyonal na kirot ay walang pinipiling estado sa buhay, walang pinipiling laman ng bangko. Tinatamaan nito ang sinumang hindi marunong humarap sa sariling mga iniisip. At narito ang isang katotohanan na maaring masakit tanggapin, ngunit kailangang sabihin, habang patuloy mong pinipigil ang iyong pagkabalisa, lalo lamang itong lalago sa loob mo. Kailangang matutunan mong baguhin ang negatibong enerhiya na ito. Hindi ito dapat balewalain. Hindi rin ito dapat itago sa likod ng mga abala o gamot, kundi baguhin. Dahil bawat emosyon ay isang uri na enerhiya na kumikilos. At kapag tinanggihan mo ito ay nabubulok sa kalooban. Sa mga taon na aking pakikisalamuha sa mga tao sa iba't ibang panig ng mundo, paulit-ulit kong nasaksihan ang parehong pattern. Mga taong dumaiting sa akin na halos bumigay na ang damdamin at matapos nilang maunawaan ang siklong ito, ay nagsimula silang buuin muli ang kanilang sarili. Hindi mula sa panlabas papaloob, kundi mula sa kaloob-looban. At ang pagbabago ay palaging nagsisimula sa pagkilala. Ako ay hindi ang aking pagkabalisa. Ako ang kamalayang kayang baguhin ito. Isa sa mga pinakamahirap na yugto sa aking buhay ay ang matuklasan kung ako mismo ay nagkukobli ng aking mga emosyon. Sa panlabas, ako ay matatag, determinado, disiplinado. Ngunit sa loob, naroon ang mga lumang sama ng loob, mga pagdududa, isang malalim na takot na muling mabigo.
Hindi ko ito pinag-usapan sa kahit na sino. Pinuno ko na lamang ang aking oras sa trabaho hanggang sa dumating ang araw na nagsimulang magreklamo ang aking katawan. Matinding pagod, kawalan ng konsentrasyon, at ang pakiramdam na may mali kahit tila ayos naman ang lahat. Doon ko napagtanto na ang katawan ko ay humihingi ng pansin. Pinapansin ako upang tumingin sa sarili. At kinailangan kong huminto, manahimik at pakinggan ang sarili ko. Hindi ito madali. Hindi ito comfortable. Ngunit doon nagsimula ang aking paggaling. Nang tumigil akong tumakbo. Nang tinanggap ko may sakit sa loob ko na kailangang yakapin at bigyan ng bagong kahulugan. At maaring ito rin ang iyong sandaling gayon. Maaring nararamdaman mo ang parehong bagay. Pagod ang katawan, mabilis ang takbo ng isip at masikip ang dibdib. Tinanong mo ang iyong sarili, bakit ganito ang nararamdaman ko, gayong wala namang mali sa panlabas? Ngunit sa kaibuturan mo, alam mong mayroong bahagi sa iyo na humihingi ng tulong. Hindi ito pagpapadrama. Hindi ito pagiging maarte. Ito ang iyong katawan, sinusubukang iligtas ka mula sa iyong sarili. Ang mabuting balita ay pwedeng putulin ang siklong ito. At ang unang hakbang ay payak, itigil ang pagtanggi sa nararamdaman mo. Simulang kilalanin ang takbo ng iyong kaisipan. Pansinin kung kailan pumapasok ang pag-alala. Bantayan kung kailan nagsisimula ang takot. Huwag itong labanan, kundi tanungin, totoo ba ang kaisipang ito o isa lamang itong haka-haka na likha ng aking isipan? Sapagkat sa karamihan ng mga pagkakataon, tayo ay naghihirap para sa isang bagay na hindi pa man din nangyayari. At kung pababayaan mo ito, susundan ng iyong katawan ang landas na ito, mula sa pagkabalisa tungo sa depresyon, mula sa depresyon tungo sa karamdaman, mula sa karamdaman tungo sa pagkawasak. Ngunit maaari mo itong pigilan gayon, sa isang bagong kaisipan, sa isang bagong desisyon, hindi bukas. Gayon, sapagkat nararapat kang mamuhay ng payapa, at hindi ito isang luho. Isa itong karapatan. Ngunit walang sinuman ang magbibigay sa iyo ng karapatang ito. Kailangan mo itong angkinin. Simula sa iyong iniisip. At sa paraan kung paano mo pinakikitunguhan ang iyong nararamdaman. Ang mga bagay na iyong itinatago ay siyang sumisira sa iyo. Ngunit ang mga bagay na binabago mo ay siyang nagpapalaya sa iyo. Ang hindi alam na nakararami at halos walang malinaw na nagsasabi ay may taglay kang kapangyarihan na hindi matatawaran. Ang kapangyarihang pumili kung ano ang isipin. At ito, gaano man kasimple pakinggan, ang siyang susi sa lahat. Maari mong sadyang piliin kung lilikha ka ng positibong kaisipan o ng isang negatibo, ng isang bagay na makabuo o makasira. Ang problema ay karamihan sa mga tao ay hindi ito natutunan. Sila ay basta-basta na lang tumutugon. Tinutugunan ang balita, ang mga bayarin, ang mga problema. Sa mga sinasabi ng iba at sa takot na sumasalakay ng hindi nagpapaalam. Nabubuhay sila na parang naka-automatic ang isip, paulit-ulit na pinapakain ng mga ideyang ayaw naman talaga nila, ngunit araw-araw nilang iniisip. Napagtanto ko, hindi lang sa pagbabasa kundi sa aktwal na karanasan, na ang iniisip natin ay hindi lang nauna sa emosyon, kundi ito rin ang lumilikha nito. At ang emosyon ay nagbabago sa pisikal na estado ng ating katawan. Ibig sabihin, bawat ideyang pinipili mong isipin ay aktwal na humuhubog sa kung ano ang iyong nararamdaman ngayon, at kung ano ang mararamdaman mo bukas. Kaya ang pagtanggal ng pagkabalisa ay nagsisimula sa isang sinadyang desisyon. Ihinto ang pag-isip sa mga bagay na hindi mo gusto at simulang ituon ang atensyon sa mga bagay na gusto mong maranasan. Naranasan mo na bang magising sa isang tila karaniwang araw at bigla na lamang may bumigat sa dibdib mo? Para bang may mali, kahit hindi mo matukoy kung ano? Nangyayari ito dahil ang iyong isipan sa ilalim ng kamalayan ay masyado nang napuno ng negatibong kaisipan. At dahil hindi nito nasasala kung ano ang totoo o hindi, ipinagpapatuloy lamang nito ang emosyonal na estado na iyon. Ang isipan sa ilalim ng kamalayan ay hindi marunong kumiletis kung ano ang totoo o kasinungalingan. Tinanggap lamang nito kung ano ang inulit-ulit mo. Para itong matabang lupa. Kung ang itatanim mo ay takot, ang anihin mo ay pag-alala. Kung pananampalataya ang itinanim mo, kaginawaan ang bunga. Naalala ko ang isang babae na natulungan ko ilang taon na ang nakalilipas. Palagi siyang nababalot ng takot na mawalan ng trabaho. Tuwing umaga, bago pa man siya makatayo mula sa kama, naisip na niya, paano kung ngayong araw na ako matanggal sa trabaho? Dahil dito, nabubuo sa loob niya ang isang tensyon na paulit-ulit na nakaapekto sa kanyang pagganap sa trabaho. Hanggang isang araw, lumapit siya sa akin at nagsabing, hindi ko na kaya ang ganitong kleseng pagkabalisa. At ang una kong sinabi ay, araw-araw mong pinipiling isipin yan. Paano kung subukan mong pumili na ibang iniisip? Noong una, tumutol siya gaya ng karamihan. Ngunit tinanggap niya ang hamon. Sa loob ng isang linggo, isusulat niya ang bawat negatibong kaisipan at agad itong papalitan ng positibong bersyon. Pagkalipas ng 7 araw, sinabi niya, parang gumaan ang isip ko. Nakakahinga na ako ng maayos.
kaya mo rin itong gawin. Simple lang ang hamon, pero napakalakas na epekto. Sa loob ng susunod na 7 araw, tuwing may sumulpot na negatibong iniisip, anumang kaisipan na nagdudulot ng kaba, takot o kawalan ng kapanatagan, huminto ka, huminga at isulat ang positibong bersyon nito. Isang kaisipang magbibigay sa iyo ng lakas, kahit na hindi pa ito mukhang totoo. Halimbawa, kung naisip mong hindi ko kayang bayaran ang mga gastusin ko ngayong buwan, palitan ito na nakakahanap ako ng malikhayang paraan upang makakuha ng panibagong mapagkukunan ng pera. Hindi ito mahika. Ito ay batay sa agham na isip. Ang ating utak ay muling nag-aayos ng mga koneksyon nito batay sa mga iniisip nating inulit ng may damdamin. Ang pinakakagiliw-giliw ay ang katotohanan palagi kang may kapangyarihang pumili, negatibo man o positibo. Pumapasok sa iyo ang enerhiya na parang daloy na walang direksyon, handang hubugin. At anong ginagawa mo? Binibigyan mo ito na anyo gamit ang iyong kaisipan. Kaya, ano ang pinipili mong isipin? Nasa puntong ito ang lihim ng lahat. Karamihan ng tao ay nakatuon sa kung ano ang ayaw nila. Ayaw kong magkasakit, ayaw kong tanggihan, ayaw kong mabigo. Pero hindi inintindi na isipan ang salitang hindi gaya na iniisip natin. Tinitingnan nito ang larawan. At ang mga larawang hinuhubog mo sa iyong diwa ay madalas na puno ng sakit, kakulangan at kabiguan. At ang mga larawang ito, kapag inulit, ay nagiging mga utos. Ang mga utos na ito ay nagiging karanasan. Ngunit kung pipiliin mong ituon ang isip sa kung ano ang gusto mo, kung bubuo ka ng mga imahe na tagumpay, kalusugan, at katuparan, lilikha ka ng isang ganap na nanibang enerhiya sa iyong paligid. At hindi lamang ito batay sa paniniwalang espiritual. May mga datos mula sa agham na nagsasabing ang mga taong gumugugol ng kahit 5 minutong positibong pag-isip bawat araw ay kayang pababain ang antas ng hormone na stress na tinatawag na cortisol ng hanggang 23 bahagdan. Sa madaling sabi, ang positibong kaisipan ay tunay na binabago ang chemical sa iyong katawan. At ito ay may epekto sa iyong mga desisyon, enerhiya, at maging sa mga pagkakataong dumarating sa iyo. Gusto kong maunawaan mo ito. Hindi ito tungkol sa pagwawalang bahala sa mga suliranin. Ang mahalaga ay ang lente kung paano mo tinitingnan ang bawat sitwasyon. Maari mong pansinin ang kakulangan o maari mong pagtuunan ng pansin ang mga posibilidad. Maari mong damhin ang sakit o maari mong hanapin ang aral na dala nito. Alam kong hindi ito madali sa simula. Dahil ang lumamong mga gawi ay susubukang hilahin kang pabalik. Pero habang inulit mo ito, magiging mas natural na para sa iyo. At bago mo pamamalayan, nagbabago na ang vibrasyon ng iyong pagkatao. Mapapansin ito ng mga tao. Lalapit ang mga pagkakataon. At higit sa lahat, mararamdaman mo ang kapayapaan. Yung tahimik na kapayapaang nagmumula sa loob, hindi sa labas. Gayon, sagutin mo ako ng tapat, ilang beses na, ngayong araw lang, ang inisip mo ay lahat na maaring magkamali? At paano kung, sa isang iglap, palitan mo ito ng isang simpleng tanong, paano kung magtagumpay ako? Dahil ang negatibong paano kung ay nakakakulong, ngunit ang positibong paano kung ay nagpapalaya. At karapat dapat kang lumaya. Lumaya sa pagsira sa sarili. Magtiwala sa agos ng buhay. Maramdaman na ang mundo mo sa labas ay nagsisimula sa loob ng iyong isipan. Kung makokontrol mo ang iyong iniisip, makokontrol mo ang iyong buhay. At kung may kakayahan kang pumili na iniisip, bakit mo pipiliin ang nakasasama sa iyo? Ang pagbabago ay isang hakbang na lang ang layo sa iyo. At ang hakbang na iyon ay naghihintay lang na iyong desisyon ngayon. May isang bagay na parehong hinihingi ng takot at ng pananampalataya, ang paniniwala sa isang bagay na hindi mo pa nakikita. Ang kaibahan ay ito, ang takot ay lumilikha ng mga larawan na pumipigil sa iyo, habang ang pananampalataya ay bumubuo ng mga larawang nagpapalaya. Ngunit parehong proseso ang ginagamit. Pinoproject mo ang isang ideya sa hinaharap at nararamdaman mo na ito ngayon pa lang. Kaya ang tanging tanong na tunay na mahalaga ay ito. Maniniwala ka ba sa pinakamalalang maaring mangyari o sa pinakamainam? Sa kabuuan na aking paglalakbay, isa sa mga pinakamalalalim na aral na natutunan ko ay ito. Ang tunay na lunas sa pagkabalisa ay hindi ang control. Hindi ito tungkol sa pagiging perfeksyonista o pagkahumaling sa resulta. Ang tunay na solusyon ay ang pananampalataya. Ngunit hindi ito ang uri ng pananampalatayang bulag na naghihintay na himala mula sa labas. Ang tinutukoy ko ay ang uri ng pananampalatayang nakabase sa malalim na pag-unawa. Isang paniniwalang nabubuo kapag naunawaan mo kung paano gumagana ang iyong isipan, ang iyong damdamin, at ang iyong enerhiya. Ang ganitong uri ng pananampalataya ay hindi nagtutulak sa iyo na umupo at maghintay. Sa halip, binibigyan ka nito ng lakas na tumayo at kumilos. Alam mo ba kung bakit maraming tao ang nahihirapang magtiwala? Dahil nasanay silang laging tumingin sa negatibong bahagi ng buhay. Natutunan nilang makita ang mga pagkukulang, pagkalugi at panganib at tuluyan nilang nakakalimutang may isa pang panig, ang panig ng mga posibilidad, mga pagkakataon at mga solusyon.
Ngunit ang panig na ito ay lumilitaw lamang kapag napapaunlad mo ang iyong pag-unawa. At ang pag-unawang ito ay umusbong lamang kapag ikaw ay nagsisimulang mag-aral, kapag itinitigil mo ang pamumuhay sa automatikong paraan, at nagsisimula kang siyasatin ang sarili mong paniniwala, mga nakagawian, at mga kinatatakutang damdamin. Malinaw pa rin sa aking alaala ang sandaling nagsimula akong buuin ang ganitong pananampalataya na nakabase sa kaalaman. Wala akong natapos na kurso sa universidad, wala akong pera, at ang imehe ko sa sarili ko noon ay lubhang negatibo. Pero may isang lalaki na nagsabi sa akin na isang bagay na nagpabago sa direksyon ng aking buhay. Mayroong isang bagay sa loob mo na, kapag natutunan mong gamitin, ay kayang baguhin ang lahat. At tama siya. Dahil nang simulan kong pag-aralan ang isipan at maunawaan kung paanong binubuo ng aking mga inisip ang aking katotohanan, may isang bagay sa loob ko ang nagising, isang lakas, isang kumpiyansa na hindi ko alam na mayroon ako. At ang lakas na ito ay hindi dahil gumanda na ang takbo ng buhay. Nauna ito bago ang lahat. At dahil dito, gumanda ang lahat. Napansin mo ba kung paanong kabaliktaran ang paraan ng pagkilos ng karamihan? Karamihan sa mga tao ay naghihintay munang gumaan ang pakiramdam bago baguhin ang kanilang kaisipan. Ngunit ang totoo, nagsisimula ka lamang makaramdam ng kaginawaan kapag binago mo ang iyong kaisipan. Iyan ang pananampalatayang may pag-unawa. Hindi mo kailangang hintayin na maayos ang lahat bago ka magtiwala. Kapag ikaw ay nagtiwala, saka pa lamang nagsisimulang magkaayos ang lahat. Gayon, malinaw na ring pinapatunayan na agham ang bagay na ito. Ayon sa mga pananaliksik na isinagawa ng mga eksperto mula sa pamantasan na Stanford, ang mga taong may positibong paniniwala tungkol sa kanilang sarili at sa buhay ay mas matatag sa emosyon, mas malusog sa katawan, at may mas mababang antas ng patuloy na pamamaga sa katawan. Ang isipan ay lumilikha na tamang kapaligiran upang gumana ng balance ang katawan. Ang kabutihang loob ay hindi lang isang damdamin. Isa rin itong pisyolohikal na tugon ng katawan sa mga iniisip na nakaangkla sa tiwala. Kapag pinili mong mamuhay na may pananampalataya, kahit wala pang malinaw na resulta, pumapasok ka sa isang kalagayan ng kaginawaan. At ang kalagayang ito ay parang magneto. Inaakit nito ang mga tao at mga pangyayaring nasa parehong antas na enerhiya. Hindi ito basta aksidente. Isa itong pagkakatugma sa antas ng pag-vibrate. Isa itong tugon ng buhay sa pagbabagong naganap sa iyong kalooban. Hindi mo kailangang pilitin. Ang tanging kailangan mo ay umayon. Kaya ngayon, nais kong pag-isipan mo ito. Ano ang nangingibabaw mong emosyon sa araw-araw? Nagigising ka ba na may tiwala sa sarili o natatakot? Natutulog ka bang may pasasalamat o may bigat ng konsensya? Dahil ito ang naglililok hindi lang ng iyong araw kundi ng iyong kapalaran. Kung lagi mong inulit sa isipan mo ang mga iniisip ng kakulangan, hindi mo mararamdaman ang kapayapaan. Pero kung sisimulan mong palitan ang mga ito ng mga ideya ng posibilidad, ang buong sistema mo ay tutugon ng may higit na gaan, kalinawan, at sigla. Nasaksihan ko ito sa isang binatang sumali sa isa sa aming mga programa. Palagi siyang kinakabahan, naniniwalang hindi siya kailanman magiging matagumpay sa larangan ng negosyo dahil wala siyang panimulang puhunan, wala siyang karanasan, at galing siya sa pamilyang salat sa kabuhayan. Pero na masusing pinag-aralan niya kung paanong nakaapekto ang kaisipan sa resulta, nagpasya siyang baguhin ang isang simpleng bagay, ang paraan ng pakikipag-usap niya sa sarili. Araw-araw niyang inulit ang bagong paniniwala, kaya kong likhain ang sarili kong landas. Paulit-ulit niya itong sinabi hanggang sa ito'y tumimo sa kanyang puso at isipan. Makalipas ang ilang buwan, nagtatag siya ng isang maliit na digital consultancy. Sa kasalukuyan, mayroon na siyang mahigit sa 30 empleyado at positibong nakaapekto sa libu-libong buhay. Wala namang nagbago sa panlabas na mundo hanggang sa siya mismo ang nagbago sa loob. Iyan ang paanyaya ng pananampalataya. Hindi ito tungkol sa paniniwala sa mga bagay na nakikita mo. Ito'y tungkol sa pagsisimulang makita ang mga bagay na pinili mong paniwalaan. At sa sandaling iyon, lahat ay nagbabago. Dahil sa oras na may tatag mo ang pananampalatayang nakabase sa pag-unawa, nagiging matibay ka sa kalooban. Hindi na nakakapasok ang pagkabalisa sa loob mo, sapagkat hindi mo na pinakakain ang mga ideyang nagpapalakas dito. Kailangan maunawaan mong mabuti ito. Walang panlabas na suliranin ang mas makapangyarihan kaysa sa isang isipan na nakaayon sa pananampalataya. Kapag ikaw ay konektado sa enerhiyang ito, gumagaan ang iyong pakiramdam. At ang kaginawaang ito ay hindi bunga ng mga panlabas na kaganapan. Ito ay bunga ng isang desisyon. Isang tahimik ngunit makapangyarihang pagpili, ang piling magtiwala kahit hindi mo pa ito nakikita. Ang magpatuloy kahit hindi mo pa alam ang lahat ng hakbang, at ang panatilihing malinaw ang iyong isipan kahit magulo ang mundong nasa paligid. At marahil ngayon na ang tamang oras upang piliin mong gawin iyon. Hindi bukas. Hindi sa oras na gumaan na ang lahat. Kundi ngayon. Dahil iyan ang tunay na makapagpapabago ng lahat. Ang pagkabalisa ay nawawala sa harap ng pananampalataya. At ang pananampalatayang ito ay nagsisimula sa isang bagong kaisipan.
Isang kaisipang nagsasabing, kahit hindi ko pa ito nakikita, alam kong nasa tamang landas ako. At unti-unti, kinukumpirma ito na buhay sa bawat hakbang. Napansin mo ba kung paanong palaging may hinihintay ang karamihan upang simulan ang tunay na pamumuhay? Sinasabi nila, kapag nagkaroon na ako ng mas maraming pera, doon ko mararamdaman ang kapayapaan. O kaya naman, kapag nakaalis na ako sa trabahong ito, doon ko lang mararanasan ang tunay na kaligayahan. May ilan pa nga na umaabot sa puntong sinasabi, kapag ako'y pinahalagahan na ng mga tao, saka ko lang paniniwalaan ang sarili ko. Ngunit ang hindi naiintindihan ng mga taong ito, at marahil, hindi mo pa rin ito lubos na napagtatanto, ay walang anumang magbabago sa labas hanggat walang nagbabago sa loob. Ito ang pinakamalaking pagkakamali na nagpapakulong sa napakaraming buhay, ang paniniwalang kailangang magbago ang mundo, na ang mga kalagayan sa paligid ang dapat maayos, samantalang ang totoo, ang dapat baguhin ay ang paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili. Ang imehe mo sa iyong sarili ang nagtatakda ng lahat sa iyong buhay, ang iyong trabaho, ang iyong mga relasyon, ang iyong kalusugan, ang kakayahan mong lumikha ng kasaganaan, at higit sa lahat, kung paano mo hinaharap ang pagkabalisa. Karamihan sa mga tao ay may napakakitid na pananaw sa kanilang sarili, isang imehe na nabuo sa pagdaan ng mga taon, batay sa masasakit na salita, kabiguan, paghahambing, pagtanggi, at mga karanasang hindi naunawaan ng maayos. Ang mas masaklap pa, hindi man lang nila namamalayang doon na sila nakabatay sa bawat galaw. Araw-araw silang tumitingin sa salamin, ngunit hindi nila nakikita ang kanilang tunay na sarili. Ang nakikita lang nila ay ang paulit-ulit na sinasabi ng ibang tao tungkol sa kanila. At nabubuhay sila sa isang pagkakakilanlan na hindi kanila, isang katauhang hinubog ng takot at kawalan ng tiwala sa sarili. Alam ko kung paano gumagana ito dahil naranasan ko rin. Matagal kong inisip na wala akong halaga. Tiningnan ko ang sarili ko bilang isang lalaking walang pag-asa, kalangpormal na pinag-aralan, at may nakaraan na puno ng pagkadismaya. Nang tumigil ako sa pag-aral at nagsimulang magtrabaho sa mga istasyon ng gasolina, sa mga pabrika, sa kung anong mapagkakakitaan lang para mabayaran ang mga gastusin, akala ko, taos puso ko talagang inisip, na iyon na ang pinakamainam na maaari kong makamtan. At tandaan, walang tahasang nagsabi niyon sa akin. Ako mismo ang naniwala roon. At diyan nagugat ang lahat, hindi kung ano ang sinasabi ng iba, kundi kung ano ang pinaniniwalaan mo tungkol sa sinabi nila. Doon madalas isinisilang ang pagkabalisa, kapag hindi tugma ang imehe mo sa sarili mo at ang mga pangarap mong kinabukasan. Kapag nangangarap kang mamuhay ng may layunin, ngunit sa kaloob-looban mo, pakiramdam mo'y wala kang sapat na kakayahan upang abutin iyon. Diyan nagsisimula ang banggaan sa loob ng isipan, ang pakiramdam na kulang ka, na hindi ka karapat-dapat, na palagi kang nahuhuli. Para kang nagmamaneho ng kotse na may nakataas na handbrake, apak ka ng apak sa silinyador, pero hindi ka umaandar. Nakakainis, nakakapagod at sa bandang huli, nakakasakit. Kaya ang pagbabagong anyo na iyong imehe sa sarili ang isa sa pinakamakapangyarihang hakbang tungo sa kalayaan mula sa pagkabalisa. Hindi ito tungkol sa kayabangan o sa hungkag na positibong pag-iisip. Ito ay isang masinsinang pagsasaayos ng pundasyong pinagmumulan ng mga desisyon mo. Dahil lahat ng aspeto ng iyong buhay ay dumaraan sa hindi nakikitang salamin, ang paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili. Kaya nais kitang tanungin gayon, sino ang unang nagpakita sa iyo ng ideya na hindi mo kaya? Sino ang nagtanim ng paniniwalang hindi ka matalino, hindi ka kaaya-aya, o hindi ka karapat-dapat umunlad? At bakit daladala mo pa rin ang mga tinig nila hanggang ngayon? Panahon na upang patahimikin ang mga bulong na nakaraan at simulan mong itayo ang isang bagong larawan, isang larawan ng kung sino ka talaga, hindi ng kung sino ang sinasabi nilang ikaw. Isa sa mga ehersisyong tinuturo ko, na tunay na nakatulong sa napakaraming tao, ay ang malikhayang pagguni-guni gamit ang mga paninindigang positibo. Kumuha ka ng kwaderno at isulat mo ng malinaw kung paano mo nakikita ang iyong sarili pagkalipas ng isang taon. Wala nang pagkabalisa, may balance sa buhay, at may pagmamalaki sa kung sino ka na. Isulat mo ito na parang totoo na, ako ay isang taong may tiwala sa sarili, kalmado, at may control sa aking isipan. Gumigising ako araw-araw na may linaw at layunin. Madali kong nahahanap ang mga solusyon. Comfortable ako sa sarili kong balat. Basahin mo ito araw-araw na may damdamin. Gawin mo ito sa loob ng 21 araw. Mapapansin mong unti-unti, ang isipan mo'y naniniwala. At ang katawan mo'y sumasabay. Nagbabago ang enerhiya mo. At kasabay nito, nababago ang iyong mga kilos, desisyon, at mga pagkakataong dumarating. Halimbawa, si Jim Carrey, isang kilalang artista, ay nagsabing ang kanyang tagumpay ay nagsimula ng baguhin niya ang imehe niya sa sarili. Bago pa man siya maging isa sa mga aktor na may pinakamataas na kita sa buong mundo, isinulat niya ang isang tsek para sa sarili niya sa halagang $10 milyong bilang bayad sa mga serbisyo niya bilang aktor. Noong panahong halos hindi pa niya kayang bayaran ang kanyang upa. Araw-araw niya itong tinitingnan. At nakita niya ang sarili niya sa hinaharap na iyon. Hindi niya hinintay na kilalanin muna siya bago siya maniwala.
Naniwala siya at doon siya kinilala. Ganito ito gumagana. Ang panlabas mong realidad ay refleksyon lamang na matagal mo nang pinaniniwalaan sa loob. At habang ang paniniwalang iyon ay maliit, makitid o sirang-sira, walang pagbabago ang tatagal. Kaya ang muling pagbubuo na imehe mo sa sarili ay hindi maliit na bagay. Ito ang pundasyon ng lahat. Nawawala ang lakas ng pagkabalisa kapag nagsimula kang magtiwala sa sarili mo. Kapag nakita mo ang sarili mo na may paggalang, kalinawan at katotohanan. Hindi ka isinilang upang magduda sa sarili mo. Isinilang kang lumikha, umunlad at lumawa. At ang lahat ng iyan ay nagsisimula sa salamin, hindi sa mundo. Kayang gayon, sa mismong sandaling ito, gumawa ka ng isang tahimik na pangako sa sarili mo. Pipiliin kong makita ang pinakamakapangyarihang bersyon ng aking sarili at paninindigan ko ito hanggang ito'y maging realidad ko. Dahil karapat-dapat kang mamuhay ng payapa sa kung sino ka. At kapag nangyari iyon, wala nang puwang ang pagkabalisa upang magtago. Kung may isang bagay kang kailangang dalhin mula sa sandaling ito ay ito. Hawak mo ang kapangyarihang piliin kung ano ang isipin mo at binabago niyan ang lahat. Ang pagkabalisa, takot at mga limitasyon, hindi yan mga katotohanang di mababali, kundi mga paniniwalang maaring baguhin. At ang lahat ay nagsisimula sa isang simpleng desisyon, tahimik pero makapangyarihan, ang kontrolin ang iyong isipan at huwag hayaang siya ang kumontrol sa iyo. Gayon, kung nakaabot ka hanggang dito at may saysay sa iyo ang nilalamang ito, alamin mong marami pang naghihintay para sa iyo. Ang susunod na video ay nariyan na sa iyong harapan at doon, akyat ka pa ng isa pang antas sa iyong paglalakbay ng pagkilala sa sarili. Bubuksan ang bagong pananaw na makatutulong upang maging 1% kang mas mahusay kaysa sa kung nasaan kang ngayon. Salamat sa pagsama, inabangan kita sa susunod na video. Sama-sama tayo.